Ano bang Hindi, balita ngayon? kuya, kasi may binabasa ako ngayon sa internet. Dami ka naman laging binabasa sa diba? internet. Meron ngayon. Hindi nabalitaan, I'm sure nabalitaan mo yung kuya. Yung si Representative Gary Alejano, yung gusto niyang palitan yung pangalan ng Pilipinas. Kayo ba? Ano bang Yun nga niya? si Ninang, di ba? Gusto niya, ang suggestion daw is Maharlika. Sinabi na rin ni Ferdinand Marcos. Parang Ferdinand Marcos. Noon pa niya daw sinasuggest yun. Although lahat talaga, kahit during our younger years, talagang yung Maharlika is one of those parang names na pinag-iisipan na magandang tunog. Gusto niya kasi, kuya, ni Congressman Alejano, yung talagang mas maramdaman natin yung independence. Parang problema kasi ang komplikasyon Sa akin, I don't have any problem kung magkaroon tayo ng pangalan talaga na sariling maangkin mo. Kasi alam naman natin, Pilipinas, ng Espanya yan. King of Spain. Ang ating problema lang dyan, ang tagal na natin ginagamit yung pangalan ng Pilipinas. Pag nagpalit tayo, maraming collaterals Totoo yan, kuya. Lalo na sa mga, para yung sa negosyo, hindi ba? Sa may halin tulad natin, meron tayong tinatawag na branding. Yung mga negosyo natin, para makapag-create ng brand, malaki yung ginagastos sa advertisement. Now, sa Pilipinas, parang brand name na natin yung Pilipinas at kilala na tayo bilang Pilipino. Now, for example, sa tourism, hindi ba? So, paano kung papalitan natin ng Maharlika, tapos magtatanungin yung mga turista, paano tayo It will create confusion. Kasi kilala sa buong mundo, Pilipino. Ano ka? Maharlikano. Parang, sino yun? Ano yun? Diba? Maharlika. Diba? Anong country? Yung bagong tubo? Ganun. Tapos gumastos na tayo ng marami, diba? Sa mga ads, it's funny the Philippines. Ang dami niyan Kasi ang titignan mo dito, yung, like halimbawa, yung official communications pa lang. Yes, totoo yan. Tapos, yung ating mga notes, ating mga pera. Diba? Dahil, syempre, nakalagay Pilipinas at papalitan mo lahat yan. Lahat ng mga, ang dami. Pati yung mga books, sabi ko kanina books ng mga bata sa school. Yung history natin, lahat nakasulat. Paano yun? Lahat marami. Medyo mabigat ang mabigat yung magiging repercussion in terms of expenses, in terms of promotion, para itatak mo ulit sa isip ng iba. Diba? Parang, alam niyo ba yung Gongcha? Paborito ni ate mo yung Gongcha. Yung Gongcha, yung milk tea ba yun? Yeah. Ngayon yata, dito sa lugar ng Singapore, nag-last day na yung Gongcha doon. Nung June 5, if I'm not mistaken. Kasi, ang nangyari doon, parang hindi sila nagkasundo nung, franchise holder yung nandun sa Singapore. Hindi sila nagkasundo nung yung may-ari mismo. Siguro, hindi ko alam kung anong ibang detalye, kung profit ba ang pinag-uusapan or whatever. So, nung magre-renew ng contract, he decided to just drop the name Gongcha and come up with his own. Different name. But just the same, syempre, iano mo na naman yan. Hanapin mo na naman ng mga tao. Gastos na naman. Gagawa ka ng panibagong advertisement. Papalitan mo ng diba, ng pangalan, medyo mabigat na yun, mahirap ng yan. Joseph's Sabi Cafe. halimbawa, yung Tito Diego. Gagawin mo halimbawang Angels. Ay, iba na yun. Kala mo gagawing Tita Diego. Kasi masikat yung Angels Paano ko maging Kuya Titos, Tito Kuyas? Hindi, kasi mahirap pag halimbawa, yung Tito Diego, pinunta mo ng Angels. From a restaurant, magiging parang barandating. Hindi, grabe ba? Tito Angels? Pizza yun, yung Angel. Hindi, baka maging pizza. Pizza yun. Baka maging pizza. Angelinas, pwede, di ba? Kasi tsaka kailangan yung miracle di ba? Yung madaling matandaan. But just the same, doon sa sinasabi nyo, bakit mo ba binabanggit yan? Hindi kasi nga para kay Nina, kung ano yung epekto naman yun sa negosyo kung magpapalit ng pangalan. Yung kanina dinidiscuss mo na. Negosyo sinasabi. So inihahalin tulad natin, kuya, yung pagpapalit ng Pilipinas, parang ang Pilipinas ay isang brand name na parang sa negosyo. At kung ang negosyo ay malulugi at gumagastos para sa pangalan, bakit natin as Pilipinas papalitan yung pangalan natin? At hindi lang yun, hindi ba, kuya? Parang hindi naman importante yung
yung pinagmulan ng pangalan, kundi paano ka nakilala at ano yung karakter mo dun sa pangalan mo na yun. In fact nga, yung America pala, ang pangalan nila came from an Italian explorer. At di naman nila iniisip na palitan yung America. Hindi, iba-iba kasi ng konsepto yan eh. Kagaya halimbawa nga nun, bakit natin gustong palitan dahil gusto natin na magkaroon ng magsarili. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Talagang ikaw, Ito, huwag mong palitan si Goblin ng name. Pagka kasi nagpalit na nga ng pangalan, at mayroong reason kung bakit. Halimbawa, yung sinasabi ni Ninang, what usually is the reason sa negosyo? Sa mga negosyo. Kung halimbawa, bakit ka magpapalit ng pangalan? Why would you decide na palitan ng pangalan sa negosyo? Siguro kung magbabago ka ng image. Tapos kailangan mo, hindi maganda yung pangalan mo, hindi pumapatok. Walang name recall. Walang name recall. Or ikakabit mo sa isang pangalan na mas, parang for example, nag-franchise ka, for example, tapos sikat na pangalan na yon para madala mo worldwide. Kasi, for example, kung Tagalog, di ba, paano mo yan natin sa buong mundo? Ngayon, globalization na tayo, di ba? Kaya tunog yung ko ngayon, Daniels, di ba? O, di ba? Pang-global ang dating. pang-global. So, titingnan mo yun, globalization na ngayon. So, dapat yung Pilipinas na normally Philippines kilala, di ba? So parang ang hirap na maharlika, parang ang hirap i-introduce. Kaya pagka halimbawa yung Tito Diego, medyo Spanyol ang dating, Di di ba? Uncle Diego na lang. Pwede. Hindi, pwede Parang na eh. Amerikano yun, pag-uncle. Ang mabigat kung halimbawa inilagay mo, Mang Diego. Pagka gano'n, pag Mang Diego, parang... Saka wala naman sa Diego. edad, Mang Diego, malayo pa yun. Lolo Diego, di ba? Parang... Lolo Kuyas. Kasi kuya, ang lesson dito, dun sa bawat gagawin natin, lalo na mga mambabatas, mga polisiya, mga batas, titingnan natin yung mga economic implications. Kasi yun, katulad nung sinasabi mo kanina, maraming cost yan eh. Tsaka maraming, advantages ba yan or disadvantages? Pagdating sa kapirahan, pagdating dun sa pagpasok ng negosyo, pagkakakilala ng Pilipinas. So, yun yung mga tinitingnan Pero hindi natin. naman lahat. Pero di ba, Ninang, may mga ibang businesses here din in the Philippines na nagbago ng name at in fact, naging successful sila. Yun nga, At saka dahil iba, humihiwalay sila doon sa, kunyari, dating partner nila. Tapos mag-create sila ng bago, Tsaka pero kung the bad same name business. na, yung parang, Bad reputation parang, na. medyo kailangan magpalit ka ng, parang halimbawa ngayon, ano ba yung nangyari na pwede mong isipin na, ano ba, para makarecover tayo dahil baka mamaya hindi na tayo puntahan. Palitan na natin ang pangalan ng Resorts World. Oo. Diba? Parang gano'n. Kasi, may baka bad mamaya, na. Resorts Universe na daw. Uy, Resorts World, dyan nangyari yung ganito. So ano ba, do we decide ngayon na gawin na nating Soler to? Or what? Ay, iba pala yun, ano? Kalaban pala yun. Kuya, ikaw, gusto mo bang palitan ng pangalan ng Pilipinas? Ikaw tatanungin ko. Kung ako ang tatanungin with all its practicality, yung sa practicalidad and yung lahat nung, yun nga, yung magiging implikasyon nito, I would not go for that anymore. But kung halimbawa pinag-uusapan natin yung halimbawa ang gusto Kasi natin may yung talagang colonial past tayo. tunog Pinoy, no. Yun ang pwede mong pag-isipan. Pero sa akin hindi ko i-entertain eh. One reason bakit kaibigan ko to si Congressman Gary Alejano, no. Ang sa akin parang ang hirap ng ang hirap muna tanggalin yung pangalan. Bawiin muna o parang hindi ko na makikita kasi kung ako at baka mamaya yung mga dadating na henerasyon pa hindi mo alam kung hanggang kailan nila mai-establish yung bagong pangalan. Ang tagal. At para mo mai-promote yan sa buong mundo at makasanayan ng buong mundo. Kasi yun nga lang, sa atin nga, di ba? Ano ba talaga ang abbreviation natin ng Philippines? PHL nakalagay. Dati, PHIL, di ba? Ginagawa mo. Alam na nila yon. Ano ba yung, halimbawa, Manila, MNLA, or kung ano man yung na yan, mga abbreviations. Lahat yan kasi papasukin mo eh. Saka di ba pag pagpapakilala mo, you're from what country? I'm from Maharlika. Maharlika. Parang mahirap business-wise. What nationality? Filipino. Sa akin, it's more on being pragmatic
look at it on the point of view ng pagiging practical dahil nagkakandahirap tayo sa expenses natin dito sa Pilipinas. Yan, siguradong malaking gastos yan. Pero mo, papalitan mo, it's more fun in Maharlika. Parang, kuya, walang dating, kuya. Nakasulat na Pilipinas. Kunyari na Google. Gusto nating malaman, ano ba yung Pilipinas? Walang nakasulat na Maharlika. Pero, alam mo Ninang, syempre, yun naman, entry lang din yun eh. But introduction of a new one. Introduction ng bago mong na sa Google. Later on, mapapasok naman yan dyan. But just the same, it will take some time. Yes. Yung pag-establish mo, lahat at dami mo, pagka-isipin ko man lang, sa dami ng problema natin, dito sa Pilipinas, na pinagkakaabalahan ko minsan ng ibang kongresista magpalit ng pangalan ng kalye. Di ba na, ngayon, dati panahon ko, Highway 54. Ngayon, EDSA. Alam mo yun, Diego, di ba? Hindi ko naabutan yan. Sa PB na kami. Ngayon, di ba, napalitan unti-unti. Tapos yung mga kalye, nagkakandaligaw-ligaw ka kung minsan, saan ba pupunta? Doon sa Doc Joseph Lee Street. Parang wala yata ang Hindi mga bata nga ngayon, kuya, di alam ano ibig sabihin ng EDSA. Yung Epifania de los Santos. Ayun, kasi kumisan ba, kaibigan ni Doc Joseph yung congressman, pare, gagawin ko yung isang kali dito, gawin ko sa under ng pangalan mo. Ayun, gagawin na under ng pangalan. Joseph Lee Avenue. Joseph Lee Avenue. Pwede. Pwede. Ayan, binigyan niyo ng idea. Sa umpin. Binigyan niyo ng idea mga to Doc tipong gano'n, Joseph. di ba? Kaya sa akin, kung ako lang, personally, I will not Can you imagine, kuya, nilalaan yung budget daw supposedly for renaming our country's name is 30 million. Diba? Kulang yun. Kulang yun? Kulang yun. Kulang yun. Therefore, yung pagpapalakad pa lang ng batas. Pero I'm just saying, yung 30 million na yun, diba? Yung 30 million na marami na yung magagawa yun. Ang daming may kailangan for education, for health. Diba? Tsaka medyo komplikado yung parang na sabi ng Kapampangan, sesela na kamo. Ano nga ibig sabihin? Ano nga ibig sabihin? Tinawagin yung nanay, bakit di natin gawin ganito? Sesela na kamo ka niyan eh. Parang nagseselan ka na lang. Diba? Parang masyado ka na lang nagiging maselan na kailangan natin ganito, kailangan natin palitan ng ganito dahil minsan nga, simple lang eh. Pwede na nating sabihin, ano ba talaga ang translation ng independence? And Tagalog talaga ng independence, kasarinlan. But of course, it involves yung freedom. But freedom is yun ang kalayaan. Freedom is freedom. Yun ang word ng freedom. Kasarinlan is yun ang independence. So when we say Independence Day, we intermix independence doon sa kalayaan at kasarinlan. So instead of saying kasarinlan, araw ng kasarinlan, we say araw ng kalayaan. But the direct translation of independence is kasarinlan. Diba? So maraming issue. But ako, I will not go for the change of the name of the Philippines. Kahit nasabihin mo pang diba? Pangalan nga ng mga anak ninyo ngayon, di ba? Lancelot. Diba? Sino may anak na Lancelot? Sino may alam? Ha? Meron akong gano'n, Lancelot. Talaga Lancelot? Oo, may nadidinig akong mga pangalan, Lancelot. Di may kapatid siyang Arthur. Oo. Diba? Si Diego, di ba pa niya, Diego? May kapatid siya. Hindi, pangalan niya talaga dati, Spartacus. Di mo lang alam. Si Diego, alam ko, sasabihin mo, may kapatid siya, Gabriela. Meron. Tapos diba, yung anak namin, Emilio. Di ba? Si Doc Joseph, Andres. At Andres Bonifacio. Ganun lang naman. But just the same, yun is true sa business na sabi mo, Ninang. Talagang, you really have to look for the reason bakit mo kailangan gawin. Dahil kung wala namang gagastos ka lang. Siyempre, para ka rin sa negosyo yan eh. So yung sa pagpapatakbo ng Pilipinas, dapat tingnan mo rin from the point of view of business na kailangan yung advantages at saka yung kung makakaganansya yung Pilipinas. Pero hirap na hirap si Trump, businessman yun, hirap na hirap magpresidente. Diba? Ewan ko ba? Ano nang nangyayari? What is happening in the world? Salamat, Ninang. Thank you, Ninang. Thank you, Ninang. La la